5. Mga duwende. Ang mga duwende o sa wikang English ritual, isa itong uri ng nilalang kung saan sila ay may katangiang maliliit, mahaba mga tenga, at kadalasan may magagarang suot. Sila ay nakatira di umano sa mga punso o kung sa wikang English ay anthill. Maaari din silang manirahan sa mga lumang puno at abandonadong mga bahay. Maaari silang katakot-takot kung sisirain mo ang kanilang tahanan. Maaari ka nilang parusahan sa pamamagitan ng pagpapamaga ng mga iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Para maiwasan ito, kailangan kong magsabi ng tabi-tabi ko upang magbigay ng respeto. Number 4. Tikbalang. Isa itong uri ng elemento na may katangiang kalahating taong at kalahating kabayo. Paiba-iba ito ng lugar kung saan tatangtain niyang kufahasan ng mga kababaihan para magparami. Kadalasan din silang dahilan kung bakit naniligaw ang mga biyahero sa mundo. Ipag-iisip ka nito ng mga bagay na hindi naman totoo hanggang ikaw ay mapaliw. Ang sabi-sabi para makontra mo ang kapangyarihan nito ay kailangan mong paliktarin ang tamid na iyong suot. Maaari rin ikaw ay magpaalam muna bago sumuong sa mga bundok na iyong papasukan. Number 3. Manananggal. Ang manananggal ay may kakayahang hatiin sa dalawa ang kanilang katawan. Iiwanan nila ang kanilang bibubang bahagi ng katawan at sila ay magkakaroon ng kakayahang lumipat. Kumakain ito ng mga hindi pa naisisira ng sanggol gamit ang kanilang matutulis na tila. Itinadaan nila ito sa maliliit na butas sa buong ng kanilang biktima. Isa sa mga kainaan nito ay ang araw na kung hindi siya makakabalik sa kanyang kalahating bahagi ng katawan, siya ay mababangarin. Ang paraan ng pagtutulog nito ay hanapin ang kalahating katawan at mutulad ito ng asin o hindi naman kaya ay bawang. Number 3. Kapre. Ang kapre ay nananatili lamang sa naglalakihang mga puno. Ito ay may katangiang tulad ng tao, ngunit ito ay higit na malaki at may taas na 7 feet hanggang 9 feet. Pagpupula ang mga mata at kadalasang may hawak na sigarilyo. Mahilig rin itong magsuot ng bahag at sintron na kung saan nagagawa nitong maplaho. Hindi tulad ng ibang elemento, nais lamang nitong manakot at manatili hanggang maghatid gabi. May mga sabi-sabi na pag ikaw ay naging kaibigan nito, maaari mo siyang makita at pag ginupuan mo ito, maaaring makita rin siya ng iyong mga kaibigan. Number 1. Mambabarang. Isa lamang silang mga normal na tao na may kakayahang gumamit ng itim na mahiga na kung saan ang biktima ay papahirapan ng gusto at lalagyan ng kung ano-anong insekto sa loob ng katawan nito na sa kalaunan pwede maging sanhi ng pagkamatay. Ang mga lalong insekto ng mambabarang ay nakasilid sa isang sasidlan na kung saan ito ay pinapakain ng ugat ng luya. At ayun guys, maraming salamat sa panonood at kung meron ka mga suggestion, mag-comment ka sa kumain. As always, thank you so